Kumain daw muna tayo ng gulay para humaba pa ang ating buhay. Ginataang kalabasa na mahipoy nga guys ang niluto natin. Hi guys, ngayong araw nga panibagong araw na naman ang gagawin natin. Eto nga at tumayo na tayo sa hinihigaan ko. Nagpahinga nga lang din pala ako saglit dahil nag-iisip ako kung magluluto pa ba ako. Dahil may nabili nga pala tayong gulay na kangkong at saka kalabasa. Kaya naman ano bang gagawin natin dito? Lulutuin. Grabe ang mura nga lang din pala itong gulay na nabili natin. Sa halagang 4 real nga ay makakain ka na ng kalabasa. At etong kangkong naman ay nabili natin sa halagang 3 real. At syempre para maging masarap ang ginataang kalabasa, hahaluan nga natin ito ng shrimp or kung tatawagin sa Tagalog ay hipon. Lumabas na nga din pala tayo ng kwarto at bitbit na naman natin itong plastic na may laman na gulay. Magsisimula na nga din pala tayo dito magbalat ng sibuyas. Minsan kailangan din natin kumain ng mga masustansyang gulay para lumakas ang buong katawan natin. Hindi puro itlog lagi at noodles. Grabe sobrang tagal na nga din pala hindi tayo nakakapagluto ng ginataang kalabasa dahil puro prito na lang lagi ang madalas nating lutuin. Kaya naman nag-isip talaga ako ng mga 10 beses kung ano na naman ang lulutuin. Buti na nga lang talaga napansin ko yung isang latang gata doon sa cabinet natin. Kaya naisip ko magiging ginataang kalabasa na lang ang lulutuin ko. Tapos kahit medyo may kamahalan yung hipon, bibili tayo. At syempre para hindi naman maging purong kalabasa ay haluan nga natin ito ng kangkong. Kayo ba guys, ano bang gusto nyong ihalo dito sa kalabasa kapag nagluluto kayo? Masarap naman talaga itong kalabasa, lalong lalo na mataas pa sa protina. Binalatan ko na nga din pala ito at hinati ko lang sa gitna. Ngayon naman gagayatin nga lang din pala natin ito sa gusto nating laki. Yung ganyang kalalaking hiwa nga ay all goods na yan. Kaya naman ililipat ko muna ito sa malaking lagayan. At etong nabili nating hipon ay hugasan muna natin. Hindi na nga rin pala presko yung nabili nating hipon kaya ganyan yung kulay niya. Nahirapan nga din pala akong tanggalin yung mga bituka nila dahil durog na. Kaya naman hinugasan ko na nga lang din pala ito ng mga 3 beses. At etong mga gulay naman ay hugasan din natin ng mabuti. Baka mamaya kumapit at sumama dyan yung mga germs dahil okay na ang lahat at ikaw na lang ang hindi pa. Kaya nagsalang na nga din pala tayo dito ng automatic nating lutuan. Etong kaldero na nga din pala ang gagamitin natin dahil medyo madami yung gulay. At ngayon nga magigisa na tayo dito ng luya, sibuyas at bawang. Hahalo-haluin nga lang din pala natin ito hanggang sa lumabas yung aromatics nila. Ganito din ba kayo magluto ng ginataang kalabasa? Yung gigisahin mo muna yung mga sangkap tapos ilalagay yung gata. Habang ibinubuhos ko nga pala itong gata, sinasabayan ko naman sa paghalo para hindi magbuo-buo. Parang kulang nga yung isang gata kaya nagdagdag pa tayo dito ng isang lata. Masarap din kasi kapag maraming gata kasi malinamnam. Tapos halo-haluin nga lang din pala natin ito hanggang sa kumulo. Pagkalipas ng ilang minuto at sa unang kulo ay inilagay na nga din pala natin itong kalabasa. Pagkalipas ng ilang minuto binuksan na nga din pala natin ito para tignan kung malambot na ba. Dahil ang isusunod naman natin dito maya-maya yung gulay na kangkong. Medyo marami-rami nga palang tignan itong kangkong natin pero maya-maya nga iko-konti na lang yan. Kapag naluto, inihuli ko na nga din pala ang paglagay natin itong hipon para hindi masyadong ma-overcook. Tapos maglalagay na nga din pala tayo dito ng mga pampalasa, asin, bechin at saka magic sarap. Tapos nilagyan ko nga din pala ito ng black pepper powder at saka itong 4 na pirasong siling labuyo. Grabe habang hinahalo ko nga ito ay talagang nagugutom na din ako. Diba parang sobrang dami yung kangkong kanina pero ito na lang yung natira. Grabe sobrang sarap na itong ginataang kalabasa natin guys dahil sobrang creamy. 2 latang gata ba naman ang inilagay natin. Ewan ko lang hindi pa siya maging masarap. Ayun o, tapos paliguan pa natin netong konting sarsa. Kaya naman tara kung hindi pa kayo kumakain pwede nyo akong sabayan dito. O siya i-first bite na natin itong hipon. Grabe, sobrang sarap. Ayan na naman tayo sa grabing sobrang sarap. Baka mamaya mabash na naman tayo. Puro sarap na lang lagi. So ayun guys, bago nga pala matapos itong cooking vlog natin, at kung napadaan nga din pala sa inyo ito, follow, like, share, comment naman para alam ko kung saan nakakarating itong loto serye natin. At so ayun guys, hanggang dito na nga lang din pala ang mini vlog natin. Thank you for watching. God bless po sa inyong lahat at mag-iingat palagi. Bye bye.